the God on top of the mountain. Kapag ginagamit natin ang English word na God, madalas iniisip natin na pare-pareho lang ang tinutukoy nating lahat. Pero sa totoo lang, hindi. Ngayon, kapag sinabi kong God, maaaring iba-iba ang naiisip ng bawat isa. Depende sa bansa, kung saan ka pinanganak, sa lengguwaheng ginagamit mo, sa relihiyon mo, sa karanasan mo sa simbahan, sa background mo, at syempre kung may cable ka o wala. Dito papasok ang tanong na nasa puso ng devotional na ito. Sino ba talaga ang Diyos? I-assume muna natin na may isang invisible pero tunay na nilalang na gumawa ng lahat ng bagay at tawagin muna natin siya na God. Kung ganon, ano bang klaseng Diyos siya? Mabait ba o malupit? Malapit ba siya at involved sa buhay ko o malayo at walang pakialam? Sasabihin ko na ang sagot mo sa tanong na ito ang magde-define kung sino ka. May isang katotohanan na makikita sa buong universe. Nagiging katulad tayo ng sinasamba natin. Sa ibang salita, kung ano ang iniisip mo tungkol sa Diyos, iyon ang huhubog ng direksyon ng buhay mo. Pero may problema. Marami sa iniisip natin tungkol sa Diyos ay mali. Ang mga sumulat ng scripture, mula kay Moses hanggang kay Matthew, parang ipinapalagay na wala talaga tayong malinaw na idea kung ano ang Diyos. Sa katotohanan, marami sa mga iniisip natin tungkol sa Kanya ay malayo sa katotohanan. Para sa kanila, ang simula ng theology ay ang realization na ito. Hindi natin alam kung ano talaga ang Diyos, pero pwede natin siyang makilala. Pero para matuto, kailangan nating pumunta sa source. Sa Exodus 33, para tayong nakikinig isang pag-uusapan ni Moses at ng Diyos. Sa isang punto, sinabi ni Moses, "Now show me your glory." Sumagot ang Diyos, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, Yahweh, in your presence." Ibig sabihin, may pangalan ang Diyos. Kinabukasan ng umaga, maagang bumangon si Moses at umakyat sa tuktok ng Mount Sinai. At dito natin mababasa ang isa sa pinakakamanghamanghang talata sa buong Bible. The Lord, Yahweh, came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord, Yahweh. And he passed in front of Moses, proclaiming, "The Lord, Yahweh, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation." Ito ay isa sa ilang lugar sa buong Bible kung saan ang Diyos mismo ang naglalarawan kung sino siya. Parang sinasabi niyang, "Ganito ako." Dahil dito, ito rin ay posibleng isa sa pinakamadalas na sinisipi na talata sa Bible ng mismong Bible. Mapapansin din natin, nang nilarawan ng Diyos ang kanyang sarili, nagsimula siya sa kanyang pangalan. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa kanyang character. Siya ay mahabagin at mapagpala. Siya ay hindi madaling magalit. Siya ay sagana sa pag-ibig at katapatan at marami pang iba. Kung matagal ka nang nagsisimba, siguradong kabisado mo na ang John 3:16, "For God so loved the world." Pero nakakataka na maraming simbahan kaunti o halos walang nababanggit tungkol sa Exodus 34 verses 6 to 7, kahit na ito ay posibleng pinakamadalas na sinisipi na talata sa Bible ng mismong Bible. Baguhin natin yon. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin ang Exodus 34 verses 6 to 7 line by line. Titingnan natin ang original Hebrew, magbabasa ng ilang kwento kung saan sinipi ito ng ibang writers ng scripture, titingnan kung paano ito konektado kay Jesus, at mag-iisip din tayo kung paano ang kung sino ang Diyos ay nakakaapekto sa kung sino tayo, at kung paano nito kayang baguhin ang buhay natin mula sa pinakapundasyon. Mukhang magandang plano, hindi ba? Kung gusto mo ng space na mas tahimik, mas intentional, at mas nakakatulong sa faith mo, subukan mong mag-detox muna sa typical social media. Sa Hayo Tayo, pwede kang magbasa ng devotions, mag-share ng prayer requests, makipag-connect sa ibang believers, lumago sa faith, at matrain kung paano i-share ang gospel sa iba. Isang space na mas meaningful kaysa sa usual scroll sa social media para mas makilala mo ang Diyos at matutong ibahagi siya sa iba. Kung gusto mong mag-reset sa social media at lumago sa faith, sign up ka sa Hayo Tayo. Baka ito yung space na kailangan mo ngayon.
Magandang araw, Shalom.